Hi mga bdi! So for today's video ay magluluto tayo ng fried noodles. Fried noodles ang tawag sa mga Chinese dito kasi mahilig sila ganon. So naghanap po ako dito ng cabbage kasi wala ako nakita. So pumunta ako sa kabilang red at nakita ko yung cabbage dito. Nakita ko talaga siya dito. So hinahanap ko pa yung bell pepper kasi wala akong nakita. So dalawang ingredient na ako meron ngayon. At least pwede na yun. At least meron. Ay, so eto na nga. Kinuha ko yung onion at saka garlic. Pagkatapos nung sinarado ko yung pintuan ng rep at saka pumunta na ako sa aking kitchen. Charot! So aking kitchen ko dyan. So dito naman ay kumuha ako ng mihon. Para sa lulutuin ko. Oh my gosh, nabubulol ako. Okay lang yan. So, sinarado ko at bumalik na naman ako sa aking kitchen. Oh, malaki kitchen, charot. So, dito nga, inopen ko yung noodles or mihon tinatawag at ibababad ko sa tubig para maging malambot. Siyempre, kailangan ng malambot pero hindi titigas. Charot. Sira ulo ka dahi. So, dito naman, i-slice ko yung baboy yung meat natin nga yung gagamitin sa ating noodles or mihon. Syempre nakamarinate na yan with light soy sauce and pepper and salt, a little bit salt. Yeah, dito naman ay kinat ko yung carrots. Napatawa ako kasi ang tigas. Malambot ng carrots, paano naging tigas? So, dito nga, hindi ako expert sa pagsislice ng mga gulay. So, okay na yan. At least, nakakain. Oh, dito naman ako sa cabbage. Tinanggal ko isa-isa para makikita ko kung may uod pa sa loob bago ko iluluto. Pero ibababad ko muna siya sa tubig bago ko siya iluluto. Yes, tapos yun, kinuha ko. Tapos nilugasan, charot. Then, tapos slice. Tapos, pagkatapos ng slice, syempre, ibababad ko pa yan sa tubig after 3 minutes only. And then, can take out. Charot, English kebranta. So, pagkatapos yun ay nag-slice na naman ako ng garlic. Syempre, dito, gagamitin ko lang pala ay garlic lang pala kasi fried noodles. So, inopen ko na yung machine pang luto. Charot, inopen ko na pala yung gasol. At hasta gaday. So, yun. Mekos ko yung egg. 3 egg yung ginamit ko dito. So, mekos. So, yung egg gagamitin natin for toppings. So, ilagay ko na yung oil para lulutuin ko yung egg ko. Charot. Egg niya. Charot. Astaga. Abnormal. Yun, pinaikot-ikot ko katulad niya. Pinaikot-ikot na. Charot! Tapos yun, naluto na yung egg ko. Astaga! So yun, ang gamit ko oil dito ay fork oil. Yung pots ng oil. At saka nilagay ko na yung carrots. Yung carrots at mekos ko again para maluto. Ayoko nang ikot-ikot, mekos na lang eh. Hindi naman related. At saka pagkatapos yun, nilagay ko na yung cabbage. Lulutuin hanggang maging malambot. Ayoko nang matigas. Gusto ko malambot. Astaga. Naglagay ako ng konting asin at saka magic sarap. Magic sarap lang ang nagpapasarap. Tara! So, dito nga ay gagawa na ako ng sauce ng mihon. Nilagyan ko ng light soy sauce na madami. Charot! At ng dark soy sauce at saka oyster. Syempre, maglalagay ako konting pepper at saka konting asin at saka magic sarap. Hindi talaga mawawala yung magic sarap sa ating pre para masarap yung niluluto natin katulad ko. Charot! Astaga! So, dito na yung pagkatapos yun, maglalagay ko ng konting tubig sa lalagyan yung saan ko nilalagay yung mga ingredient.
So, dito nga, naluto na yung carrots ko at saka cabbage ko. Kaya nilagay ko na, sinifried ko na sa isang lalagyan. Pagkatapos nun, nilagay ko doon. Pagkatapos nun, lulutuin ko ay yung meat ko at gumamit na naman ako ng oil. Yung oil ginamit ko ay sa baboy. So, niluluto ko na yung meat ko para maluto siya. So, minimekos-mekos ko again para maluto. Mekos to the left. Charot. Mekos in the down. So, dito nga, hinahanap ko yung hinahanap ko yung light soy sauce na medyo matamis. Iba-iba yung ano nila, di ba sa atin ginagamit natin toyo. Dito ginagamit nila yung light soy sauce. Yung una-una talaga yung dumating ako sa Malaysia, ang dami ko talaga hindi ko alam anong gagamitin ko kasi iba yung mga ano nila, sangkap sa pangluluto. Kita na naman dito guys, yung pagluluto ko iba. Di ba iba yung style ng pagluluto ng pansit natin sa Philippines. Iba din yung style nila dito sa pagluluto ng mehon. Ganun talaga. Charot! Siyempre, paano natin malalaman kung masarap ba? Siyempre, tikman natin. Para malaman natin kung masarap ba o hindi. Kung hindi mo tikman, hindi mo alam kung masarap. So, dito nga, nilagay ko na yung garlic. Ipa-fried ko na siya. Kasi, ipa-fried ko na yung noodles. Ipa-fried ko siya with garlic hanggang maging medyo crispy siya. Medyo lang. Not talaga crispy. Slight lang naman eh. I-mekos-mekos ko muna siya hanggang maluto siya guys. Napagod yung kamay ko dyan sa kakamekos-mekos ng pansit na yan. Kasi hindi pwede iwanin kasi masusunog. Pero parang iniwan ko dito sandali to. Obvious eh. So, pagkatapos nyo, yung minix ko na ingredients sa isang bowl, yung mga light soy sauce, etc. Yung tubig, nilagay ko na sa pansit. Ganun. At nilagay ko na lahat yung ingredient, yung meat, yung carrots, yung cabbage. Yeah. Tapos, imekos-mekos ko yan siya para yung lasa niya ay kakapit sa pansit. Siyempre, kailangan ng kakapit. Kung hindi ka kakapit, astaga. Wala. Hindi kayo tatagal. Charot ka. Hindi nga kayo nagtagal eh. Astaga, anong muhugot sa pansit tagte? Live yung pansit, pero hindi pa rin kayo nagtagal. Astaga na. So, dito nga, kailangan natin tikman yung niluluto natin. Number 1 rule sa pagluluto. Lagi mo tikman para malaman mo kung masarap ba o hindi. So, dito nga, hinihintay ko na lang yung pansit na maubos yung tubig at sip-sipin niya. Tada! Ready na yung fried mehon.